Hi mga Mima, Radace here. Estimated due date mo ba ay October, November, o December 2026? Then this video is for you. For this video, we will talk about your SSS Maternity Benefit Qualifying Period. Magsasuggest din ako ng months kung kailan dapat maghulog ng inyong contribution at kung paano makukuha ang full 70,000 SSS Maternity Benefit. So, ano ba yung qualifying period? Ang qualifying period ay ang 12 months bago ang semester ng delivery mo. So to qualify, kailangan mo ng 3 months na hulog sa SSS during that qualifying period. Pero kung gusto mo ng maximum benefit, maghulog ng 6 months at maximum contribution. So kailan nga ba ang qualifying period mo? Kung ang expected date of delivery mo ay October, November o December 2026, ang semester of contingency mo ay July to December 2026. So, ang qualifying period mo ay July 2025 to June 2026. At para naman sa mga estimated due date dyan ng first week of October 2026, ang maisasuggest ko na buwan na maghulog kayo is from July 2025 to March 2026. Bakit? Because just in case mga nakanamaaga, like September 2026, pasok pa rin ang contribution mo sa qualifying period ng September 2026. So qualified ka pa rin mag-apply ng SSS maternity benefit. So para naman sa mga estimated due date ng 4th week of December 2026, ang suggested months ko na maghulog kayo is from October 2025 to June 2026. Bakit? Kasi if late kang mga anak, like January 1, 2027 or first week of January, at least pasok pa rin sa qualifying period ang mga contribution mo kasi ang qualifying period ng January 1, 2027 ay October 2025 to September 2026. So mga kung wala ka pang hulog sa qualifying period mo at napanood mo ito ng June 2026, may pag-asa pa. Magbayad na tayo ng contribution at gagawin natin is by quarterly payment. With that, mahahabol natin ang contribution ng April at saka May 2026 at dapat bayaran ito sa June 2026 din. At dahil dyan, may 3 months of contribution ka na sa inyong qualifying period at qualified ka na mag-apply ng SSS maternity benefit. Pero kung August 2026 mo na ito nakita at tanong mo, pwede pa bang habulin yung contribution ko sa July 2025 to June 2026? Sorry mga hindi na pwede. Kaya kung wala ka talaga hulog sa qualifying period mo, sad news, hindi ka talaga qualify na mag-apply sa SSS maternity benefit. So, need ba na tuloy-tuloy ang hulog? Hindi po, basta may 3 months contribution ka lang within your qualifying period. Pero kung gusto mong maka-avail ng 70,000 maternity benefit, mag 6 months na contribution ka at maximum rate. So, magkano ba ang dapat kong ihulog para ma-qualified ako sa 70,000? So, ang dapat mong ihulog is 3,000 a month for 6 months. At lahat ng contribution na yon, yung 6 months, ay dapat pasok sa iyong qualifying period. What if naman, minimum lang yung nahulog ko during my qualifying period, like 750 pesos. Pwede ko bang dagdagan yung 750 pesos ko, gagawin kong 3,000 para makakuha ako ng 70,000? Hindi po pwede Kung ano na po ang naihulog mo within your qualifying period, yun na po yun. Hindi na siya pwedeng dagdagan. Now, let's say nagbayad ako ng 1,050 pesos sa month of July 2025 to September 25 at gusto ko sanang mag-contribute ng 5,000 pesos para naman sa buwan ng October 2025 to December 2025 para maging tag 3,000 pesos na yung hulog ko from July 2025 to December 2025 para maka-avail ako ng 70,000 SSS maternity benefit. Pwede naman na maghulog kayo ng 5,000 pesos sa month of October to December 2025 pero hindi 70,000 ang makukuha mong SSS maternity benefit dahil yung hulog mo sa July to September 2025 ay as is na po yun.
hindi na po yun madadagdagan. At yung sa October to December 2025 naman, ang equivalent noon ng monthly salary credit ay 20,000. So kahit magtaas ka pa ng contribution mo, 20,000 pa rin ang monthly salary credit noon kasi yan na yung maximum ng monthly salary credit ni SSS. At ang equivalent na contribution ng 20,000 pesos ng monthly salary credit ay 3,000 pesos. So instead of paying 5,000 pesos na contribution, mag-contribute na lang po kayo ng 3,000 pesos me. So reminder naman po sa late payment. So July 2026, contribution onwards is considered late payment. So ano yung late payment? Ang late payment po ay hindi na po yun isasali sa SSS maternity benefit computation. So for example, nag-quarterly payment kayo sa month of April, May at June at binayaran nyo ito sa month of July 2026. Yung contribution nyo po from April to June ay considered as late payment. Dahil nga po, July 2026 onward contribution is considered late payment. Kaya mahalaga na magbayad tayo ng ating contribution on time. So yun lang mga mi, sana naging malinaw sa inyo kung kailan ang iyong qualifying period at magkano ang dapat nyong i-contribute kung ang estimated due date nyo ay October, November o December 2026. If you have any questions or suggestions, just comment below. And thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And if you want to know more about SSS, watch our other videos.